Okay, so good day, learners. No? Good morning, or good afternoon, or good evening. So, welcome back to our class. So, before we start our discussion, no? First, how are you? Kamusta kayo? No? So, I hope your group are done to our last group activity. So, diba last time, binigyan ko kayo ng group activity which is gagawa kayo ng uh, website na connected doon sa inyong business plan na ginagawa sa subject na entrepreneur. Next, so last meeting we discussed about collaborative ICT development and online platform for ICT content development. So, ano-ano ba yung mga diniscuss natin doon? Like yung Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Slides, and Google Form. So, itong lima na to ay pumapasok saan? So, pumapasok sila sa collaborative platforms. Yes. So, tama po. And, also, na-discuss din natin yung online collaboration and web conference. Now, what is the difference between collaboration or online collaboration and web conference? So, pag sinabi natin online collaboration, so, nangyayari yung meeting or pag-uusap in real-time event. So, it means yung isang grupo o yung isang team, sila ay nagkakaroon ng pag-uusap or meeting actual. So, magkakasama sila lahat. And pag sinabi naman natin web conference, ito yung through online. So, pwedeng online meeting, online seminar, so online discussion. So, yun po, papasok siya sa may web conference. So, sa web conference, mostly ang ginagamit ng mga platform dyan ay Zoom, ano pa, Gmeet, Google Classroom. So, pwede rin yung Messenger. Yes, pwede po yung mga yan. Next, so ano pa yung mga na-discuss natin last meeting? Also, we discussed about the difference between blog and vlog. So, yung blog na letter B or boy and yung blog na letter victory or violin. So, hindi pa rin sila. So, pag sinabing blog, letter B, so it is written. So, written lang siya, text. Pag sinabi naman natin vlog na victory or violin, so, ang ginagawa dun ay video. So, ayun yung halimbawa natin last time sa mga content creator na sila kong TV, Sir Gavin, so yun po yung vlog. So, alam na natin yung difference ng vlog versus vlog, yung difference ng online collaboration and web conference, and also yung different platform for collaboration, online collaboration platform. So, this time, we will have another topic. So, may panibago tayong discussion ngayon. So, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa ICT online platform in creating web content and basic web page design. So, dito iikot yung ating discussion ngayong araw. So, first, online platform. So, sa online platform, sabi dito at a platform enable website or online platform give a features of which allow to manipulate the content of the website. So, the purpose of online platform, meron siyang apat. Number one, connect people. So, ang purpose ng online platform, number one, ay connect people. So, ano ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, ito yung nagkakaroon tayo ng connection. So, nagkakaroon tayo ng way to communicate other people. So, ano halimbawa nito? Sa Facebook, Messenger. So, di ba nagkakaroon tayo ng connection sa iba't ibang tao. So, once na i-add natin yung isang tao sa Facebook, in-accept tayo, so meron tayong connection nun. Possible na magkaroon kayo ng conversation. So, yun po yun. Next one, stream your daily activities. Yes po, isa ito sa purpose ng online platform.
kung makikita naman natin, some of the vloggers, diba, ang kanilang content ay yung kanilang daily activity. So, mapapansin nyo naman yan sa mga vlogger na kung ano yung mga ginagawa nila everyday, pagising sa umaga. So, sinishare nila yun sa kanilang mga followers o sa lahat ng naka-subscribe sa kanila. Next, shop online. So, yes po, kung mapapansin natin sa social media ngayon or sa different online platform, makikita natin na hindi na lang siya basta-basta nakapost yung isang product. So, yung iba ay makikita natin nagla-live selling. So, yun po yung isang pasok dito. Yung pag-live selling, papasok yun sa online platform. So, shop online. Next, or even creating a website of your own. So, last time, connected dito yung ginawa niyong activity na website, kung saan gumawa kayo ng sarili nyong website doon sa connected to your business plan. Okay, next. So, the 3 types of online platform. So, merong 3 types ang online platform. Number 1, social media platform. So, this platform allow you to create your personal account or profile. So, after you register on this website, it will allow you to create page or event group where you can share content and ideas. So, dito sa social media platform, kung mapapansin natin, connected to again dun sa last time na ginawa nyo. So, possible na yung mga ginagawa nyo na, halimbawa, yung e-portfolio, pwede din siya pumasok dito. Diba? So, social media platform enable you to connect yourself to other user. So, pwede kasi na once na meron kang social media platform, then yung other people meron din, magkakaroon kayo ng connection. So, mapapansin natin yan. Ano-ano ba yung mga social media platform na meron tayo? Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, so, Telegram. So, yun yung mga halimbawa ng social media na ginagamit natin. Next, blogging platform. So, sa blogging platform naman, so, again, ano nga ang meaning ng blogging or blog? So, pag sinabi natin blog, it is written lang. So, sabi dito, a platform on where a writer or even a group of writers can share views on individual subject. It is comparable to a newsletter where you can add, minus, design, or even multimedia of a subject. So, itong Blogger is an example of blogging site. So, it is an example of blogging site. Tandaan natin yan na kung makikita natin dito, puro text lang, picture and text. So, we have a free will kung anong design yung gagawin natin, kung anong content yung ilalagay natin, kung anong topic yung ilalagay natin sa ating blogging site or sa ating website. So, if you love to write, so kung mahilig ka magsulat or gusto mong i-share yung ideas mo through online, no? Pwede kang gumamit or gumawa ng blogging site. Halimbawa, meron dito yung mga student na mahilig magsulat ng stories, yung mga Wattpad stories. Papasok po yung sa blog. So, example po yun. Next one, content management system. So, alam naman natin to. So, ibig sabihin ng CMS ay content management system. So, this is a software where you can easily create, update, organize, and publish the content of your website. So, yes po. So, one of the best example of content management system ay yung WordPress. So, tandaan natin yan ha. So, ang pinaka-best example ng content management system ay yung WordPress. So, sa WordPress kasi pwede tayong mag-create ng
vlogging din. Pwede nating i-edit yung theme, pwede tayo mag-insert ng picture. So, pwede natin yun i-update. So, halimbawa, meron tayong pagbabago na gagawin. So, pwede natin siya i-update. Next. So, 7 possible elements of a modern web design. So, meron tayong 7 possible elements of modern web design. Number 1 ay yung text. So, sa text, this is a mandatory element. So, pag sinabi nating mandatory element, it means hindi siya pwedeng mawala. Dapat lagi siyang nandun. Diba? Kasi nga, kung papansinin natin, kung walang text doon sa web page na gagawin mo, ano lang makikita ng mga viewers mo? Puro picture. Puro picture lang. So, useless. Diba? Especially, kung ang content mo ay for education, so, napakahalaga na meron kang text. Also, yung text ay merong malaking impact sa ating mga viewers dahil once na hindi akma yung font na ginamit natin, masyadong magulo yung mga text sa placing, possible na mawala ng interest yung mga viewers natin. So dapat kapag nagre-design tayo ng ating webpage, no, lagi nating iisipin kung anong font ba yung akma, anong kulay ba yung sakto. So, last time, di ba, na-discuss natin ng first quarter, kapag yung background mo ay light, dapat dark yung color ng text. Kung ang background mo naman ay dark, dapat ang kulay ng text ay light. So, para mas madaling mabasa ng mga viewers mo yung iyong gustong iparating sa kanila. Next, graphic. So, sa graphics naman, make sure na yung image or yung illustration are not pixelated. No? Ibig sabihin nun, hindi dapat malabo yung mga picture na gagamitin natin. Dapat good quality. Dapat HD, di ba? Dapat yung kanyang itsura ay proportionate, kung tawagin natin. Maganda, balance, malinaw. So, there are times kasi na yung picture minsan hindi connected dun sa text. So, again, katulad ng sinabi ko sa inyo sa paggawa ng activity nyo last time, dapat lahat ng picture na may kita ko doon ay connected sa text. So, lagi nating isipin na itong text and graphic, connected silang dalawa. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Tandaan po natin yan. Next, white space. So, ano naman nasa white space? Sir, ano yung white space? Pag sinabi natin white space, having a crowded website. So, anong crowded? It means masyadong marami yung nakalagay. So, sobrang siksik na yung parang wala ka nang makitang white na background. So, puro text, puro picture na lang yung makikita mo. So, it is very hard to direct the attention of the viewer eye. Kasi nga, nakakahilo yun. Lalo na kung ang text mo ay maliliit, tas maraming picture, masyadong magulo. So, dapat po, meron tayong white space. Maayos yung pagkakalagay natin ng mga spacing. Next, link. So, ano naman yung link? So, pag sinabi natin link, dito na papasok yung pag-jump ng content mo sa iba pang content. So, ayan yung naglalagay tayo ng link sa YouTube. So, mga videos na connected dun sa iyong gustong ipakita or iparating or connected dun sa iyong topic. Number 5, color. Yes, yung color ay very important din po yan. No? The color you use in your design is very important aspect. No? There are times na yung kulay become visually attractive, no? Sa mga viewers. Kasi pag nakita ng viewers ay parang
nakaka-relax tong kulay na to. Mas naiinganyo silang magbasa ng content ninyo. Yun po yun. Kaya make sure na pipili po tayo ng color na akma. Diba? So, yung mga nakaka-relax sa mata. So, next, video and audio. So, sa video and audio, there are site use audio and video. So, to help visitor to better understand what they are want to learn to your website, no? So yung video and audio kasi napaka-importante nito kasi ito ay nagbibigay dagdag impormasyon sa inyong topic or content. Next one, so the last one is background. So background, it is very important, no, kasi it gives more appealing side to your website, no. This will provide your website a feeling of a surface underneath. So ibig sabihin nun, malinis tignan. So yun po yun. Next one, so basic principle of an effective web design. So number one, portable design. So website design must be portable and accessible. Yes, it is very important, no, na accessible siya and portable siya sa lahat. Kasi nga you need to be compatible with other system or to other people. Kasi kung gagamit ka ng isang website na mahirap i-access ng ibang tao, so sino na lang makaka-pick up ng content mo? So wala. So you should also design your website on which it can be accessed to a different computer. So dapat yun po yun. Next, design for low bandwidth. So not all the user who are online are connected to a high-speed internet connection. Yes, it is true, no, na hindi lahat ng merong internet connection ay mabilis yung kanilang connection, di ba? Kasi mapapansin nyo nga minsan sa social media, sa Facebook, no, yung ibang subscriber ng internet, halimbawa na ng PLDT, nagrarant sila sa Facebook kasi nga napakabagal ng kanilang internet connection. So, make sure po natin na dapat laging updated din yung ating mga pinaglalagay doon sa ating website. Also, tawag dito, designing a website, you need to avoid large graphic or animation. Kasi nga, minsan nagpapabagal din ito ng internet connection sa mga user natin, diba? So kapag masyadong malaki yung graphics, masyadong mataas yung graphic design mo, masyadong maraming videos, so bumabagal, minsan hindi siya nag-loading. Next, direction. Sa direction naman, identify the order of importance of the various elements and place them in a sequence where the eye move and perceive the things it sees. So, napakalaga po nitong direction, no? Kasi nga, dapat sa pagsulat ng text or ng information, dapat kung paano tayo magbasa, dapat ganun ang pagkakasulat. So, paano ba tayo nagbabasa? So, start tayo sa right side, papunta left side. So, ganun dapat. Hindi yung mag-start ka sa taas, pababa. So, halimbawa na lang. So, ito. Kung babasahin natin ito, mag-start tayo dito, papunta dito. Pag ganun ang pagbasa. So, hindi yung mag-start ka dito, pababa yung pagbasa mo. So, hindi po ganun. So, halimbawa, portable. Tapos yung design nandito sa baba. Yung website nandito ulit sa baba. So, yung design mask nandito ulit sa baba. So, paano siya tignan?
So, dapat papunta rito lagi sa left side. Okay, next. So, simplicity. So, sa simplicity naman, sabi dito, the more option you place in your site, the more difficult it is for a visitor to make a decision and more time it is required to browse through them. So, yes po, totoo po yun, no? Na kapag marami kasing option tayo nilagay sa ating website, minsan nalilito yung visitor kung saan na sila pupunta, anong unahin nila. So, nagkakaroon sila ng confusion. So, dapat simple lang po yung ating website, no? And actually kasi kapag maraming option, kumakain ito ng time, no? Maraming time yung nire-required dun sa dito visitor natin. So, minsan tinatamad na yung visitor na magstay sa website. Maghahanap na lang siya ng ibang website na mas madali or konti lang yung option. Next one, regular testing. So, every device or project need maintenance. Same as your website. Yes, totoo po yun. Lahat ng device ay kailangan ng maintenance at ganoon din dapat yung website. Ibig sabihin nito, dapat regularly chine-check natin, ina-upgrade natin, ina-update natin, tinetest natin yung ating content para makita natin ano ba yung mga nai-encounter na problema ng website ko para mas madali natin masolusyonan. So, yun po yun. So, again, basic principle of an effective web design. Number 1, portable design. 2, design for low bandwidth. 3, direction. Number 5, simplicity. Number 4 is simplicity. Number 5 is regular testing. Alright. Next. How basic is basic? Ano? How basic is basic? Ano? Gaano ba ka-basic? Ang basic. Ang hirap naman yan, sir. No? Gaano nga ba ka-basic ang basic? So, imagine, sa mga ancestor natin o sa mga ninuno natin, nangingisda sila. So, gumagamit sila ng sibat or sibat, di ba? Para sibat or sibat and yung iba kasi sibat, yung iba naman lambat. So, para makahuli na isda. So, today, sa kasalukuyan, maraming company yung hindi na gumagamit na. So, meron na silang mga automatic, mga high-tech, advanced na fishing vessel. Kapag nilapag nila yung isang napakalaking net, automatic yun. Pag inahon nila, maraming mahuhuli isda. So, napaka-basic para sa kanila. Pero ang tanong, connection. So, anong connect nito sa ating discussion? Diba? Sir, anong connect nung how basic is basic? Actually, madali lang siya. So, basic lang gumawa ng website kung ang mga ilalagay natin sa website na gagawin natin ay hindi gaano komplikado. Mas maganda asin na maging direct to the point tayo minsan dun sa ilalagay natin. Hindi yung sobrang dami pang pasikot, diba? So, mas madali intindihin. Mas simple, mas madali intindihin. Okay, next one. So, WYSI-WYG. Now, what is the meaning of that? Ano ang meaning ng WYSI-WYG? Okay. So, comment your name and then your answer. Comment your name, section, and then your answer. So, dyan na ka magbe-base ng inyong attendance. So, name, halimbawa, name, or last name na lang. Last name, abiso, section, matatag, section matatag, then answer. Ano ibig sabihin ng WYSI-WYG? Okay. So, to answer that,
Ang tamang sagot sa question na yun ay what you see is what you get. Yes po, ayun yung meaning ng WYSIWYG. What you see is what you get. This means that whatever you type, insert, or draw, or nilagay mo dyan, or kung ano yung inarrange mo dyan, and everything you do on a page, it is what the audience will see. No? Like using Microsoft Word. Kung anong nilagay mo dyan sa Microsoft Word, ayun din yung makikita ng mga tao. What you see is what you get. Dahil pwede nila yung i-copy-paste and i-print. So, yun po yun. Okay. Intindihan? Okay po. So, ayan po. What you see is what you get. Okay. So, thank you for your listening. So, again, reminders. Magsisend ako sa inyo ng quiz. So, sa bawat GC, magsisend ako ng quiz and also activity. So, comment your section. Again, kanina sinabi ko, comment your last name, section, and yung answer nyo dun sa tanong ko na what is WYSIWYG. Yung meaning lang. Okay po. So, keep safe everyone. God bless. So, kita-kits next meeting.